So, ano ba tong quantum na to? Yung quantum na yan, isa siyang tab na makikita nyo kapag nagtatry kayong mag-map ng mga keys dito sa key map. So yung key map, di ba, itong mga layers nyo, dito nyo nilalagay yung kung ano yung mga gusto nyong command per key. Dito sa mga to. Tapos makikita nyo sa baba, may iba-ibang options na yun nga, basic. Yung basic nyo, yung current nyo na yan, WASD. Yung ito, pag gusto nyo may pagka katakana, hiragana, Japanese, ganyan, or some Chinese. Tapos pagka tungkol sa layers, ayan, marami dito eh. So nandito rin yung tap dance, nandito din yung pagka-like yung list ng tap dance, yung macros, yung MIDI. Kung meron din kayo yung mga, yun nga, yung F13 hanggang F24 dito sa app, media and mouse. Yung mga media related stuff, play, pause, ganyan. Tsaka yung mouse accelerate. Oo, pwede nyong i-move yung mouse with your with the Vial software. Pero meron dito yung quantum. So yun yung pag-uusapan natin ngayon. So pag napansin nyo nga na yung quantum ay meron siyang napakaraming nakalista dyan. Para ipasada natin to kasi baka medyo parang medyo cryptic, parang sa umpisa parang hindi maintindihan kung ano. Itong mga quantum na to ay related siya sa yung mga QMK related na functions na meron na feature ng actual QMK. QMK, kung hindi nyo alam, ang Vial kasi is a fork ng QMK which is quantum. Basta yun. QMK kasi yun nga, yun yung open source keyboard firmware ng ilang mga keyboards para may customizability. Kino-compile mo, ganyan. Vial is a fork ng QMK na yun. So ito yung QMK, ayan. QMK, yun yung code na umaandar para mapagana yung keyboard. Ngayon, kasama doon, may mga functions siya. Na dahil kasi ang Vial is a fork of QMK, it came from QMK, meron din siyang built-in na quantum QMK related functions. So itong mga functions na to, honestly, hindi sa lahat nag-a-apply. Yung mga functions na to, may mga parang mga niche siya na things na it's a good to have lalo na kung applicable sa'yo. Pero for people, like halimbawa ito sa MacroPad, madalas hindi lahat to ay necessarily applicable. Oo, hindi lahat to ay necessarily applicable sa'yo. Pero at least ipapaliwanag ko anyway kasi meron pa rin ditong mahalaga. Kasama din kasi it's a hodgepodge of various QMK commands na kung sakali man na applicable sa'yo, dito mo pwedeng i-control. Tulad ng kung talagang gusto nyo malaman, meron dito yung tipong kita nyo yung may haptic feedback, meron din yung clicky, meron din yung audio, buzz. Ano to mga to? Kasi apparently, merong mga yun nga, ito yung mga keyboard na either may sound, may either fake na sound pagka nagta-type, or kapag yung may solenoid na parang umuumpog talaga na actual na bakal, na yun yung parang ini-emulate niya yung typewriting sound. Kasi apparently in some keyboard circles, gusto nila na may solenoid. Yung clack na parang clack talaga ng typewriter, ganun. So may parang solenoid, may motor doon na naghahampas ng ng parang bakal on some plate. Tapos yun yung may-make ng sound kada nagta-type ka. So may ganong niche features. Pero bukod dito, meron din dito sa may bandang taas. Ito medyo baka magamit mo pa. Lalo na itong mga to,
magagamit mo tong mga taas, itong mga nasa taas, lalo na kung maliit ang keyboard mo and halimbawa yung mga P40 ganyan, yung mga sobrang kulang-kulang, parang yung magtataka ka paano mo i-set yung enter, paano mo mai-reconcile na gusto mo yung escape at saka yung tilde or yung parang apostrophe, hindi apostrophe yun parang quote or something, paano mo ilalagay siya at saka paano mo gagawin na i-integrate yung shift kung nakasulat na doon ay Z, mga ganun. So actually, mas applicable siya dito sa P60 ko. Kasi ganun ang mangyari. Yung P60 medyo buti pa itong P60 medyo may konting freedom sa may konting extra keys siya para hindi lahat ay alphabet. Pero makakatulong siya lalo pag P40, P42, ganyan. Kasi may ginagawa siya na something na apparently, kumbaga considered na yun ng mga gumawa ng QNK na gumawa ng QNK na firmware, na gumagawa sila ng actual na parang commands para parang i-consider na gusto mo ba na parehong shift to at saka something else, or escape tsaka something else, or enter tsaka something else. So, papaliwanag ko yon shortly. Yan ko lang. Yan, okay. Wait lang inom lang ako. Salamat po kay ER Studio, Earl. Oo, sila po yung nag-request na pag-usapan ko ang quantum. Kasi to be honest, kung halimbawa ibabase ko po yung setup nyo na marami kayong may picture kayo nun yung nyo P9, meron kayong P9 ba yun? P12 ba yun? Ito, yan, oo. Kung ibabase ko po dito sa nyo, dito na may P20 kayo tsaka P40 at saka itong ba to, P12? At tawag ba ni sir dito P12 o P9? P12, di ba? Kasi kasama dito yung knobs Hindi applicable sa atin yung iilan dito. Plus, hindi applicable dito sa P12 tsaka P20 yung mostly dito sa baba. Pero useful, pwedeng maging, ayan, P12, okay. So, pero super useful yung mga iilang commands. Super useful yung iilang commands na nandito sa taas. Then dito sa P40. P40 ba to o P42? Kasi di ba kasama tong knobs pag binibilang? Tama ba? P42? Kasi 10 times 4 pero may dalawang possible knobs. So balik tayo dito. Isa-isahin natin. Yun, tama, P42 kasi kailangan included din yung mga knobs. Kumbaga yung bilang ng yung bilang ng lahat ng parang butas na kung saan pwedeng, yung bilang na kino-consider ni sir yung ito P20 kasi kasama din tong 4. Tama. Okay, so isa-isahin natin. Meron kasing itong row na to. Okay, sige. Isa-isahin muna natin to, itong taas Ito, simple lang. Ang ibig sabihin nito ay either, yun nga, yung mostly dito sa taas, useful keys siya, lalo na pagkakonti yung keys ng keyboard mo. Na mangyari pampatulong siya na either magiging doble ang ibig sabihin or parang kung naalala niyo, pinag-usapan natin tap dance. Parang tap dance pero mas simplified version. That being said, sabi ko nga sa inyo na hindi necessarily, kung gusto niyo yung parang lalo na pag modifier ang inasikaso niyo, hanggat maaari, wag yung tap dance ang gagamitin niyo. Ang gagamitin niyo instead yung mga nandito.
Bakit? Kasi it works better. Plus, hindi naman mo necessarily kailangan na iset yung tap dance para gawin yon. May angkop dito na quantum command para gawin yon. Na mas magwo-work. Kasi ang idea dyan parang for some reason, ewan ko, mas gumagana to as mas gumagana itong mga nandito kung ang habol mo ay mag-press ng modifier pag nag-hold. Tapos may pipindutin kang some other key with it. Okay. Tulad nito, so parang shortcut na rin kesa yung iplano mo pa siya sa tap dance. Although alam ko pwede mong gawin nga naman sa tap dance. Ito ay parang mga ready-made na para sa inyo na pwede nyong i-consider. For example, ito, dito sa, balikan natin yung ni Sir. Ayan, okay. So, ito kasi, dito, QWE. So, supposedly, ayan, in this case, like most likely, magiging useful na itatap dance to into something para pagka-pre-nest Q, pero pagka hinold, something else, ganyan. Paminsan, yung iba ay meron pang extra key dito sa left. Parang yung akin or something. May option ka nang gagawin mo, ilalagay mo to. Oo. Na mangyari ayan pag tinignan nyo, escape siya kapag tinap, pero kapag hinold mo, escape siya pag tinap, pero pag hinold mo yung shift or yung window, magiging siyang tilde or yung wavy line. So ganun, meron siyang ganung special na, kasi for some reason like merong people na like halimbawa ito, kung sabihin natin na meron kang queue pero wala kang upper tas nandito yung gusto mong escape. So pwede siyang mag-double as an escape, pwede rin siyang mag-double as pwede siyang maging shift tilde, or pwede siyang maging tilde kapag pinipindot mo yung either shift or yung win. Ganun bale ang idea niya. May ganun siyang, so may special case na somehow useful to. Ganun din to mga to. Itong mga LS, yan, itong mga yan. Sige, isa-isay natin. So yan, ang idea rito, di ba, LS, RS, LCRC, LARA. Usually yan, pagka LS, left shift. Kapag RS, right shift. LC naman control. So left control, right control. Pag A naman ay alt, left alt, right alt. Ang idea lang dyan, so yun nga, tulad nun, sabi ko, useful to kapag medyo konti lang yung space sa sa keyboard mo. Tapos kung swak sa banga na kakailanganin mo or useful sa'yo na left shift, gusto mo, pwede rin gawin mong parenthesis, left parenthesis. Tapos yung right shift somewhere magiging right parenthesis, and for some reason gusto mong gamitin ang left shift, right shift. Or gawin siyang control instead, left control, right control. Ayan, ang idea dyan, kapag tinatap mo, lang siya, parenthesis lang siya, either open or close parenthesis. Pero kapag hinold mo, either magiging left shift siya or right shift. O either magiging left control or right control. Or magiging left alt or right alt. So yun nga. Medyo niche to. Depende kung ganun kaliit talaga yung keyboard mo. Or sakali mang kailangan mo siya for that particular purpose. Ako kasi, hindi ko gaano din i-distinguish ang left shift, right shift sa sa keyboard ko. In fact, alam ko wala akong right shift left shift lang. Kasi para sa akin, like, wala naman akong time na kailangan kong i-distinguish between the two. Unless it means na, unless it could mean na, sa bagay, pwede yata sigurong i-set in auto hotkey na iba sila. Pero, I digress. Okay. Meron din dito, so yun nga, meron din dito na, ayan, itong RS enter. For some reason, kung gusto mo maging enter siya kapag tinap,
Pero right shift kapag hinold, pwede din to. So yun nga, so napapansin nyo right now, parang ang tema niyan, kapag hinold mo, nagiging modifier. Kasi ang intention mo, hinohold mo siya to modify something. Like yun nga, left alt control shift, ganyan. Oo. Pero kapag tinap mo, magiging something else siya. So parang space saver siya of sorts. Hello po kay Keith Irish Mariano. Mostly mga nandito sa taas ay pampatulong para masabi mong maset mo kung may particular ka na specific na need for your keyboard. Kasi take note, itong Vial na to and yung QMK firmware in general, madalas ang meron nito mga custom keyboards. Mga keyboards na gawa mismo ng tao or yung mga medyo kakaibang keyboard na hindi necessarily mainstream. Konti lang ang may mainstream keyboard na Vial, ganyan. Pero that being said, kung mainstream ka na keyboard tapos meron kang Vial, imagine mo imagine mo yung marami kang pwedeng gawin. For example, yung ano ba yung mga meron ngayon? Keychron, meron silang lineup na naka-Vial, na naka-QMK, I mean. Na naka-QMK. Kaya magandang naka-QMK or naka-Vial, naka-VIA. Kasi it gives yung features ng nitong QMK. So hindi ka lang limited dun sa pag pindot yun na tapos na. Hindi, meron kang pwedeng gawin like tap dance saka combo. Lalo na ngayon, parang no turning back dahil may reliance na ako, dependence ako dito sa keyboard dito sa Vial. Ayun. Kaya buti na lang nandyan pabili keyboards kasi ayan, affordable na keyboard na at saka pads na pwedeng itong mga to kumpara pagka yun nga like sabihin natin may SteelSeries or Razer, parang hindi ko na sila feel kasi wala sila nito wala sila nitong mga features ito Okay, puntahan naman natin tong next, yung mga awesome. Ibig sabihin niyang OSM, one shot mod. One shot key, one shot mod. One shot modifier. Parang ang magiging labas, pinipindot mo siya kung halimbawa, kasi normally 'di ba like pag meron tayong modifier, hino-hold pa natin. Halimbawa, control, shift, window, tas may pipindutin ka pa para gawin mo yung modifier na yon. Like hino-hold kung yan, ito. Like hino-hold mo pa tong control, control, shift, ganyan, di ba? Tapos saka mo pipindutin yung Z or yung A, ganyan. Sa mga iilang keyboards, dahil kasi wala sila necessarily dedicated na modifier buttons tulad nung wala silang dedicated na control, window, alt, shift. Ang ginagawa ng iba, ginagawa nila na itong OSM. Ang idea ng OSM is may gagawin sila. Pag pinindot mo yung key na yon na mag-enable ng OSM, i-enable niya na it's as though hinold mo yung kung ano yung nasa ilalim ng OSM. So halimbawa to, pag sinet ko na yung OSM, halimbawa pag pinindot ko to, tapos nilagay ko OSM left to, ay OSM left shift, L shift. Parang pindutin ko to one time. So ito pag yung OSM left shift nilagay ko dito, pwede kong gawin is, wait lang pipindutin ko one time ito, tapos nakakarga na, kumbaga, nakakarga na naka-left shift siya, na naka-hold yung left shift. Tapos, pipindot na lang ako ng kahit para mangyari kung ano man yung pinindot ko, may kasama na siyang left shift na naka-hold. So, parang halimbawa ito A, pagka pinindot ko to,
naka left shift na siya, tapos pag pinindot ko to, A yun. So, magiging capital A kasi shift A. So, ganun yung idea ng one shot mod. Parang ang ginagawa niya, hindi mo na kailangan i-hold yung modifiers. Naka-hold na siya for you, basta piliin mo dito sa OSM kung aling modifier ang gusto mong i-hold niya for you at that particular button. So, imbis na pindutin mo marami, may pipindutin ko na lang na either tap dance or combo or ganyan. Na mangyari, pagka na-enable yun, i-enable niya tong iwa one shot niya. Parang after nung wait lang ayan. Ayun kasi ang rami nito Control Alt, Control, Ang idea niyan, para hindi mo na kailangan i-hold. Halimbawa, may pipindutin ka. Ito, yan. CSG, Control Shift tsaka Windows to. Ayan Control Shift and, ang haba naman kasi. Ito na lang, Control tsaka GUI, Control tsaka Windows. For one key press. So, i-hold niya para sa'yo yung left control and window. Tapos, hihintayin niya yung next na press mo. Kung ano man yung press mo, nakapindot na yung modifier para sa'yo. So in this case, kung itong CG, nakapindot yung control at saka window para sa'yo, para magiging window control something, yung something na pinindot mo. So convenience to, lalo na convenience commands ito para dun sa mga, yun nga, yung mga walang, salamat sa pumuso. Convenience ito, lalo na dun sa mga keyboards na wala necessarily dedicated keys for modifiers. Lalo na yung mga maliliit. So, malinaw naman so far. So, yun yung thing. Salamat. Masetup ko na po yun sobrang useful ito sa P42 nyo, sir. Given na yun na nga, ito, tinitignan ko ngayon. Ito. Pwede nyo pong gawin na parang mag-a-assign kayo na either combo man, parang pagka-kinombo nyo, ito, sobrang useful po to dito. Halimbawa, wala kayong escape key or control. Ito, pwede nyo i-combo to para ang mangyari hindi nyo na kailangan i-control ganyan. Or lalo na yan, kung halimbawa, wala kayong shift ganyan, wala kayong dedicated, parang may gagawin kayo na, kasi tulad nito, for example ito, pwede nyo gawin po na naka one shot OSM left shift itong Z tsaka X. Iko-combo nyo po to, tapos gagawin yung OSM left shift. Para mangyari, kasi 'di ba ang thing diyan, hindi niyo na magagamit yung Z tsaka X kapag hino-hold niyo siya, sakaling ito ang ginamit niyo for shift. Pero pagka ginawa niyo na, ipipindutin niyo to both, tapos naka-OSM siya, naka-OSM left shift, yung combo na yon, ikinombo niyo yung dalawang yon. Ang mangyari, magiging left shift na yon para, magiging left shift na yon para magagamit nyo sa Z pa rin tsaka X. Oo, kasi yun din ang inaalala ko pa minsan kapag ginagamit ka ng shift. Yung alaba tulad niyan, isang thing na kailangan i-reconcile kapag yun nga, yung wala kang dedicated keys is most likely magko-combo-combo ka or tap dance. Ang problema kapag let's say ito nga, yung Z tsaka X, or halimbawa itong enter nyo dito, L o ito. Kapag ang mangyari yun nga, ang nangyari po ay pwede nyo i-combo to kung halimbawa wala namang, halimbawa ito i-enter nyo tong dalawa. Pwede nyo gawing, kasi ako ganito din enter ko itong dalawa itong colon at saka quote. Kasi siguro naman walang time na sabay ko siyang pipindutin. Pero kung halimbawa ginawa kong shift, ganun 'di ba? So hindi ko na alam 'yun. Hindi ko na mapipindot yung up at saka yung basta ganun. Halimbawa shift up, hindi ko na magagawa to kung right shift up or something, 'di ba? So pwede niyo gawin yung yun nga, yung
OSM para hindi nyo kailangan i-hold. Basta't pinindot nyo ay naka-enable na yung shift sa next nyo na press. So yun yung mahalaga dito. OSM. So pwedeng iba-iba yan. Pwedeng hanggang Control Alt Shift window or itong me. Yung me sir, yun nga. Yung me, yun yung Control Shift Alt. Yun yung hinahanap nyo, me. Me ang tawag doon sa ano yun. For some reason, me ang tawag doon sa command na yun. Oo. So yun na nga. Yun din. Kaya 'di ba mahalaga din yung combo. Yun nga, halimbawa sa P40. Kaya parang ako napapaano ko, given na nasanay ako at nagets ko na ano yung parang pwedeng gawin dito like combos and tap dances at medyo sanay na ako dito sa P60. Na-imagine ko na pwede ko nang tanggalin tong top row para mag P40 na lang po ako. Kasi like tulad nito, itong P at saka slash, nandito kasi nandito kasi yung slash ko eh. Ano to? Backspace to, tas ito delete. So parang ganon. Tas ito enter. So may ganon sa combo, ganyan. So useful. Tas dito sa kaliwa, ang dami kong ginawang combo for like usual stuff. Copy paste, new tab, close. Tas basta ang dami po sir, promise. Ang dami kong pinaglalalagay na dito sa P60 ko. O kasi nung ano pa lang ngayon pa lang ako papasok sa like mas maliit na keyboard. Oo. Ngayon parang feeling ko mas kaya ko ng mas maliit. Alam ko na kung anong gagawin ko pag mas maliit. Kasi given na yun na nga, may combos pero ito din merong itong mga to. So okay. So ito, ulitin ko OSM one shot mode. Parang i-hold niya for you. I-hold niya for you pag pinindot mo. Tapos yung next mo na pindot, i-release niya. Pero at the same time, nakapindot siya. Ano ba to? Right control or to, yan, window. Yan, left window. Enable left GUI for one key press. Okay, next. Meron nga din po ako yung keyboard combo na 4 keys na kapag pinindot yung lahat shutdown. Like pag pinindot ko escape, lower left, tsaka tong lower left control, itong right at tsaka tong slash mag-shutdown yung computer. May ganun. Ano yan? Kayo bahala kung anong feel nyo. Okay, sige. Dito naman tayo sa next. Itong left shift. Itong mga to. Ayan, itong mga left shift. Ito medyo simple lang to. Ang idea lang dito is usually to ginagamit ito kapag nagdi-deal ka na with shortcuts. Bale, para nagiging labas, lalo na dito sa P20 ko. Kung gusto mong dedicated siya na may pinipindot, halimbawa sa mga Adobe products, yung mga Adobe apps na meron kang shortcut key na merong control, shift, ganyan, kaysa pipindutin mo yung modifier ng control, halimbawa control shift T or control shift A or control shift S, ganyan. Sa Lightroom kasi ganun, sync yun, tsaka C, tsaka V, ganun. Control shift. So, imbis na pipindutin ko pa yung control shift, so sabihin natin to kasi control shift itong dalawa, may pipindutin na lang ako na pag pinindot na yon, automatic nakapindot na rin yung control tsaka shift o kaya alt at tsaka ito. So, ganun ang idea dito. So, kung mapapansin nyo, ano bang pwede ko example dyan? Ako kasi meron akong certain na general method na kung paano ko gagawin na ma-map ko into generally used shortcut keys or basta used hindi general use available na shortcut keys
Halimbawa to, my PC. Ano to eh? Ito yung parang pag pinindot mo this PC, yung open yung my computer. Oo. Yung this PC. Ang ginagawa ko kasi, minamap ko na parang yan nga, may left shift window, left control alt window, o kaya control window. Ito mga to. Para maging general purpose shortcut keys sila na ipapasok ko kasi sa auto hotkey para pag nakita niyang this PC, ito lang. Pero kung yung this PC may shift tsaka window, may gagawin siyang iba. Tapos yun yung ginagawa ko for tap hold, double tap, tap hold. Pero kasi itong to, kaya possible to kasi pinapasok ko siya dito sa auto hotkey. Yung auto hotkey, ayan. Yung auto hotkey isa pang app na yun nga, kung hindi nyo alam, ano yan, minimute, parang powerful siya na keyboard mapping app software na kung may nakita siya na gagawin ito, window alt control, may something else siya compared kapag window control lang. So ngayon, pinopopulate ko yung mga pinopopulate ko that way, yung mga tap dance ko para magamit ko sila. Ayan, para magamit ko sila na hindi necessarily kasi ginagamit itong mga keyboard shortcut na to in any way sa loob ng Windows. So magagamit ko siya general purpose sa kahit ano. Kasi meron din sa auto hotkey na automatically nakikita niya kung Photoshop ba gamit mo, kung Lightroom gamit mo, Premiere gamit mo. Nakikita niya kung ano yung currently mong ginagamit na window. Kung ano yung currently na naka-active or kung ano yung currently na nakapatong yung mouse. So yun. Na hindi mo na kailangan like code, hindi mo na kailangan pang iba-ibahin yung layer mo para lang masabing, Photoshop gagamitin ko, ito na. Or Lightroom gagamitin ko, ito na. Hindi mo na manually kailangan. Parang after mo magawin yung code, automatic na niyang isa-set for you. Automatic na niyang i-check na Lightroom ba to? Photoshop ba to? Kasi kung nakita niyang Lightroom, Photoshop, or Premiere, ilalapat niya yung ibig sabihin ng kada ganito. Diba, pag pinindot ko yung My PC, imbis na i-open niya usually yung My PC tulad nito, yung My PC icon, i-nullify niya yung actual na, i-nullify niya or i-disregard niya yung default na purpose niya, tapos pwede mong ipasok dyan yung kung ano yung gusto mong gawin for it. So ngayon, ito yung example, kaya sinasabi ko, ang idea niyan, kung ito yung My PC, pag pinindot ko tong tap, My PC lang, pero kapag pag hinold ko, siya, LSG, so left shift tsaka window. Tapos ang idea niyan, kaya ako tinuturo to kasi, ang idea niyan, itong mga to, ginagamit mo to, kung basta ang gusto mo, pag pinindot mo yung kung ano yung nasa loob, may modifier na nandito. Kung may, yan, tulad nito, yung My PC, ito, pag pinindot mo lang to, wala, My PC na agad. Pero pag pinindot mo to, may, kung ano man yung nasa loob, ipipindot rin niya kasama na meron ng modifier. So in this case, left shift tsaka window. Ito. So ito, My PC din to. So kasama ng My PC, may shift tsaka window din siya. So window shift My PC siya. Ito naman, CAG, LCAG, left control alt GUI. So siya, window control alt My PC. Ito naman, CG lang, LCG, left control tsaka window. So window control My PC. So ganun yung idea nitong hilerang ito. Elf shift yan, yung mga yan. Ang idea lang yan is, yan, lalo na to. Ang idea lang yan is, kung ano man yung key command na to, isasama niya yung nandito sa taas. So, shift key,
control key, alt key, window key. Oo, basta ang GUI yun yung window kasi pwede maging Apple yan eh. So yan, shift key, or ito naman right kasi R. Tapos meron din dito yun nga yung mga combinations like teka pagsama ko silang lahat. Ayan. So tulad nito, papasada ko lang. Left control shift, left control alt, left control GUI, right control GUI, left shift alt, left shift GUI, left control alt GUI. Ito which is control shift alt. Tas ito naman control shift alt window. Yung hyper. Para lang masabing kung meron kang command na like shortcut na kailangan na naka-hold yung mga yon. Oo. Yan. Pwede mong gawin na sa isang pindot kasama na lahat ng yon. Kasama na lahat pati modifier sinend mo. Okay. Next naman, itong merong T. So, pansin nyo merong something na to na walang T. Pero meron ding T. So, ano yun? Ano ibig sabihin ng T? Pupuntahan natin dito. Yan, kapag ayan, okay. So kung babasahin nyo, kapag hinold, left shift. Pero kapag tinap mo lang K, yung kung ano yung key. So kung babalikan natin kung ano yung useful case yan, pwede natin puntahan ulit itong ni sir. Halimbawa yan, ito. Ang pwede nyo rin gawin sir, kaso masasacrifice nga yung Z. Ang idea nung T, ang idea nitong mga may T, ang idea ng may mga T, bale parang tap dance din. Pero at least meron kang control. Ito kasing sa taas parang parang sila na nagsabi na ganyan eh. Pero ito pwede mong gawin. Like halimbawa, may control ka na pwede mong gawin na kapag hinold shift pero pag pinindot mo yung kung ano yung nakasulat sa KC. So ang example ko dyan ay itong mga to. Kung mapapansin nyo, control, GUI at saka left, control, GUI at saka alt ito. Pag hino-hold, window siya. Zero siya kapag zero siya kapag pinindot lang. So pag pinipindot lang, pag pinindot lang zero. Pero pag hinold, window. So para at least may parang tap dance ka. Pero kasi yun nga, ulitin ko, mas maayos gamitin itong quantum kapag gusto mong gamiting modifier, halimbawa yung window. Kasi i-hold mo siya. So, parang ganun. So, ayun. Dito mo sineset yon. So, in my case, sa example ko, ulitin ko. So, ito, left control kapag hinold, pero kapag pinindot lang, browser favorite. Ito naman, nagiging window siya kapag hinold, pero pag pinindot, zero. Ito naman, alt siya pag hinold, pero pag pinindot lang, browser search. Yun yung example ko. Lalo na to, yan, pinakita ko. Pag hinold, yung modifier siya. Pero kapag hindi mo hinold, pag tinap mo lang, kung ano yung nandun. So useful siya, yun na nga, para mas mas simpleng tap dance. Kasi nga yung tap dance parang medyo overkill siya eh. Not so much naman. Pero hindi mo necessarily need na i-set mo yung tap dance for that. So yun yung idea ng quantum. Tama nga, maliban sa tap dance, itong mga quantum keys na meron dito, binibigyan niya ng double purpose yung mga things. Na para rin tap dance na paminsan kapag hinohold mo, ibig sabihin, yun nga, madalas parang pag hinold mo, magiging modifier.
like Control Alt Shift window. Pero pag hindi mo hinold, it will be the normal na tinatype mo. Parang kung mapapansin nyo, sinusundan niya yung parang behavior ng tao na syempre pag nagtatype ka mabilis. Magta-type ka mabilis. Ang problema nga lang doon is 'di ba yung pag hino-hold mo parang dun ka medyo nasa-sacrifice yung key pag hindi mo need. Ay nasa-sacrifice yung key kapag kailangan mo yung key na yon pero yun din yung kung saan mo pinipindot ngayon. So ibig sabihin parang kailangan may way ka na yun nga yung OSM. Pero kung halimbawa yan, may particular need ka na kapag hino-hold mo yung itong ayan, magiging control is nandyan yan, may option ka. Nasa sa inyo kung anong gagamitin yung method. Ang idea dyan, ayan, lalo na itong mga taas na to, ginagawa niyang dual purpose or at least sinosolve niya yung case sinosolve niya yung issues na tulad yan, konti yung case. So at least pwede mong i-dual purpose sila without even having to resort to tap dance. Oo. Pero at least yan, parang pwede mong i-map na may pinindot kang dalawa, magiging left control shift siya or something, ganyan-ganyan. Nasa sa'yo yun. Okay. So yun yung mga mahalaga dito. Actually yun, ang tawag kasi sa mga to, mga mod tap. Mga modified taps. Bali parang idea, para siyang tap dance pero simpler version ng tap dance. So modified taps na mangyari nagiging dual purpose siya just like you said, Sir Earl. Oo yun. So para at least pwede magiging control siya and something else at the same time. Pero yun na nga, depende pa rin yun sa ano yung behavior nyo sa paggamit. Okay, puntahan naman natin to ng saglit. Itong mga reset. Itong reset, wala, i-reboot mo yung i-reboot mo yung ano mo, yung keyboard mo. Ito naman, yan mga to, ito yun nga, niche feature din to na somehow, halimbawa, kung gusto mong i-swap yung mga things, like kasi meron kasi dito yung, like tulad nito, isa-swap mo yung control mo into caps lock, tapos i-unswap mo, ganun din to, isa-swap mo yung caps lock and left control, or ito, yung caps lock magiging control, tapos babalik mo. So yan, nasa sa inyo kung gagamitin niyo yan. Ako kasi hindi ko ginagamit to kasi meron naman ako somehow na dedicated na for that. Swap control and GUI. Halimbawa, gusto mo lang i-swap siya. Pagpalit nyo yung posisyon, kumbaga, yung isa magiging, yan. Tapos ito din, like kung gusto nyong i-off yung window, diba, usually ba ganun daw pag games? Yung parang hindi biglang mag-pop up yung window. I-off mo yung GUI, ganyan. Among other things. Marami pa yan eh. Ito din, kung gusto yung i-on off yung NKRO, ito naman, mas niche to, yung EEH, tsaka EEH right? Yan, yung kapag split yung keyboard. Tapos ito, audio, clicky, music. Kapag yung yun nga yung may built-in music or may built-in sound or whatever, yung yung keyboard nyo for some reason. Tsaka din haptic, yun yung mga may solenoid. Ito naman din, yung pwede itong auto shift. Meron kasing QMK setting dito na like, pwedeng i-auto shift. Yan din, pwede mong gawin na i-on mo yung mga combo-combo, i-off-on mo yung combo. For some reason, kung kailangan mo siyang i-off or on, yan, nandito, pwede mong i-assign yung isang key. Pero ako, syempre, hindi ko naman kailangan ng gawin siyang i-off siya. So, ayun. Kasi sakto din, total pinag-uusapan natin ng quantum.
Kasama din dito kasi itong mga to, yung QMK settings. Yan. Yung QMK settings, tulad nga nun, tulad nung Quantum tab, ito ay mga settings na built-in sa QMK na pwede mong i-adjust. Like ito, ayun o. Paminsan, yung mga nakasulat ng, yung mga kaninang buttons na nakita nyo doon sa Quantum, nandito din to. In this case nga lang siya, parang settings lang siya na tinataga mo sa bato, ay parang sineset mo in a more permanent way na hindi mo ginagawa sa keyboard mo, sa halip dito mo ginagawa. So yung kaninang sinabi ko, disable GUI keys, nandito siya. Swap yung mga stuff niya, nandito siya. Yung nakita nyo dun sa Quantum na tab, yun din yun. Pero ano lang, kumbaga ibig sabihin merong shortcut key na ay shortcut button na pwede mong i-assign. O nga no, pwede mong i-tap hold para shift Z yun or something, no? So yan. So itong mga nandito sa baba, yung mga on-off yan, swap, toggle, ganyan, itong mga to. Makikita nyo rin siya actually. Ano lang siya, ang idea nito mga settings siya na pwede nyong i-assign dun sa button para ma-adjust mo yung setting sa pagpindot. Pero pwede mo nga gawin pa rin siya anyway dito sa QMK settings na itong mga to, ayan o, magic, grave, escape, tap, hold, auto shift. Yan, ito yung auto shift to. Tap, hold, combo, yan. Sige, isa-isay natin yan. So yan, so magic. So dun sa magic, babalikan natin. Ayan nga. Yung mga nakikita nyong command dun sa Quantum tab kanina, nandito na rin. Treat caps lock as control, swap left, ganyan. Ayan. Ikay bahala kung anong feel nyo dyan. Swap backspace and slash, ganyan. Okay. Next naman, grave escape. Ito kasi for some reason, gusto mong merong escape. Always send escape if alt is pressed, if control is pressed, if GUI is pressed, if shift is pressed. Kung need mo yan, ayan. Hello po kay Bernie Kanyinig. Ayan, always send escape if alt is pressed, ganyan. If need mo, grave escape yan, grave escape. Ito naman, tap hold. Itong tap hold, ayan, itong tap hold na to, although napansin nyo, di ba, yung tap dance may sarili siyang tapping term. Itong tapping term dito sa tap hold tayo Itong dito sa tapping term, dito sa tap hold, it governs yung mga lahat ng nasa Quantum. So yung, di ba yung mga control_T, yung, halimbawa control to hold tapos yung key to control kapag hinold, tapos yung key kapag prines. So, yun yung tapping term na to. Tapos ito din, permissive hold. Ang point ng permissive hold, naalala ko kasi hinanap ko yung ibig sabihin nito Bali parang, ito yung tipong, teka lang kasi alam ko problema ko yun to nun Okay, puntahan pa rin natin yung QMK settings. Alam ko na, naalala ko na kung ano yung permissive hold. Ang idea niyan, kapag permissive hold kasi, so, di ba, kapag ginagamit mo kasi itong mga L-Shift-T, L-Control-T, kailangan i-hold mo pa ng a few seconds or yung depende doon sa kung ano yung tapping term mo para maging modifier siya imbis na yung key. Kasi kung any sooner dun sa tapping term, kung yung halimbawa, pinindot mo yung ito para mag-shift tapos may pinindot ka na hinohold, tapos mabilis ka mag-type. Like, yun nga, hinold mo yung shift. Pero syempre, pinindot mo din na agad yung A. Kung gusto mong gawin kasi na shift tapos A, yung hindi pa siya shift, pinindot mo na yung A, paminsan nagloloko na nangyari hindi nagiging shift A. Pero dahil kasi, yun nga, parang ang mangyari kasi, hinihintay nung vial na yung tapping term mo para maging shift to,
bago pa niya mag-take effect dun sa susunod mo na key. Ang ginagawa ng permissive hold at saka yung ignore mode tap interrupt is ang mangyari is hinahayaan niya na kapag masyadong mabilis mong pinipindot yun nga, yung may shift, yung shift T, yung kaninang pinakita ko. Pero may pinindot ka na A. I-regard na niya agad na for as long as hold mo naman siya anyway, halimbawa yan, tapos ipipindot mo to, i-regard na niya as yung modifier, yung una mong pinindot. Or for that matter, i-regard na niya as shift yung una mong pinindot kahit gaano kabilis mo pa pinindot yung A. Parang ganun yung idea. For as long as hold mo siya. For as long as habang pinindot mo yung next, hinohold mo yung hello po kay Melissa Arellano Mariano. Salamat po sa inyong panonood. Opo. Nagtuturo po ako tungkol sa si Ma'am Melissa ng Public Givers. So yun. Permissive hold. Kasi di ba ang idea niyan, kaya mahalaga tong permissive hold na i-on mo kung mabilis ka mag-type. Tapos parang ayaw mo nang hintayin pa na ayaw mo pang hintayin yung tapping term para mag-mutate, para mag-transform ito into your shift or ito into your control. So that being said, ito, yan o. Kasi mangyari, di ba? Kailan lang to nagiging control kapag after nung tapping term. So ibig sabihin after nung 170 milliseconds or kung ano man yung sinet mo na tapping term. Kasi syempre usually kaya mo ginagamit itong modifier, kaya mo ginagamit yung modifier T kasi gusto mo na gagamitin, i-hold mo siya para may pipindutin kang something else. Para i-allow niya yung ganong behavior na okay lang kahit gaano kabilis mo pang pinindot to tas may pinindot ka agad pero hinuhold mo naman ito anyway. Yun yung permissive hold. Yun yung kaya mo chine-check ang permissive hold at saka ignore mode tap interrupt. Para una, hindi kasi ganun yun parang ang mod tap pwedeng ini-interrupt by some other key. Tapos permissive hold yun yung okay lang na hindi pa fully tapping term nung gusto mong gawing modifier pero may pinindot ka ng something else. Ayun. Ito naman tapping force hold. Sana ba yun? Oo, kasi ito chinek ko rin tong mga to kasi na-curious ako . Ayan, allows you to have the given key code repeat when tapping and then holding the modifier key for the second time. Allow you to have the given key code repeat when tapping and then holding the modifier for a second time. Halimbawa, meron kang key code na yung key code na yon gusto mong normally by default kasi like hindi nagre-repeat. Di ba yung kapag may hinold ka like may hinold ka na something yan na nagre-repeat, 'di ba? May mga times na kapag yung hold mo like ginagamit yan yung modifier key hindi siya kapag gusto mo na yung modifier mo magiging ganun din na nagre-repeat yung modifier mo ganyan tap force hold. Ang thing kasi diyan kapag hinold mo lang, syempre naka-hold lang. Hindi siya necessarily magre-repeat kapag hinold mo lang yung modifier. Pero kapag tinap hold mo, magre-repeat yung modifier. Magre-repeat na pinipindot-pindot niya. Anyway, ayun. Pwede naman basahin tungkol sa mga to. Ako di ko kasi ginagamit . Okay, next. Ito auto shift. Pwede mong i-auto shift. Ang auto shift kapag alam ko kapag hinold mo automatically ginagawa niyang halimbawa yung numbers gagawin niyang kung kapag hinold mo try nga natin
Yan, alpha characters. Ayan o. Pag in-enable mo kasi ito, try natin ipindot ko yung K. Pero pag hinold, ba't ganun pa rin? Dapat by save. Sige. K, K, K. Ayun! K, K, K. Sorry. So nga. Thank you. Pero ako hindi ko ginagamit yun eh. Actually, usual siya siguro like pag numbers, ganyan. Yung ayaw mo nang pindutin yung shift. Like, kasi pag 1, pwede siya sa like kung gusto mong, ayan, malaking bagay yung auto shift. Pagka like gusto mong ganun. Okay, next combo. Ayan, lang. Dito mo masaset kung gaano kabilis dapat na magsabay yung combo. So, 80 milliseconds, parang dapat magsabay na makita niyang, during that 80 milliseconds, dapat makita niyang sabay mong pinindot yung dalawa para mag-trigger yung combo. One shot key, ayan, ito. Ito kasing one shot key, ang interesting din sa kanya, pwede mong i-tap this number of times yung key para i-hold. Tapping this number of times holds the key until tapped once again. Yes, may bago na naman ako natutunan. May timeout din siya Time in milliseconds before the one shot key is released. Parang binibigyan ka ng, so in this case, binibigyan ka ng 5 seconds para maghintay dun sa key na yon na after nung one shot key. So may timeout siya na 5 seconds, hindi yung forever siyang i-hold. Hindi niya forever i-hold yung hindi niya forever i-hold yung one shot. Tapos ito, yun nga, pwede mong pindutin yung, kung halimbawa meron kang gustong i-hold na yung one shot key, pwede mo siyang pindutin 5 times para i-hold mo yung key na yon, yung one shot na yon, until itap mo ulit yung key. Galing. Tapos ito, mouse keys. Yan. Ito, natutuwa ako kasi sinubukan ko one time nga na i-move yung mouse with the keyboard. Parang pwede mong i-WASD, kumbaga yung yung mouse mo with your keyboard. Nakakatuwa. Pero, ayun, at least alam nyong pwede siyang gawin. Pwede nyong gawin na, alam ko sa macros ba pwedeng check ko nga. Sa macros ba pwedeng Oo, sa macros pwede mong gawin na may parang gagawin ka na mouse movements. So parang pwede kang may gawing macro na may pinipindot siya somewhere. Kailangan mo nga lang Kailangan mo lang ayan, parang may kailangan kang gawin dito. Kung halimbawa may specific ka na lugar na pupuntahan. At least dito sa mouse keys, parang dito mo nasa-set yung step size, distance, etc. blah blah blah. Ayun. So sige, ayan. At this point, may tanong ba kayo, sir? Tanong lang kayo. Habang ako'y kumakagat dito sa empanada, bigay ng sister ko. That being said po, yun na nga. Tulad ng sabi ko kanina, hindi naman lahat to ginagamit ko. Siyempre, hindi lahat ng quantum may ginagamit ko. Pero ginagamit ko yan, itong mga to, yung left shift T, ganyan. Hindi ko ginagamit yung one shot. Although, yun na nga, pansin mo, pwede siyang useful. Ngayon, pwede kong i-consider, tignan ko. Pero kasi it may disrupt yung normal ko na keyboard behavior. In my case kasi, meron naman akong dedicated na modifier keys. So, hindi ko siya necessarily need. Ito nga ako, kung mapansin nyo, wala siyang, ito yung sa P60 ko, wala siyang special na ginagawa. Kasi marami naman akong, ito, caps lock, tsaka kung ano. At tsaka yung iba, ginagawa ko sa calculator instead. Ano ba itong TD0, either tab siya or tilde. Salamat po, nalinawan na ako sa quantum. Nahanap ko na po kailangan ko. Ano bang kailangan nyo?
Pasilip ng calculator layer. Okay. Kung gusto mo makita dun sa P20 ko, ito yung calculator layer. Bali itong calculator layer ko, gumagana siya kapag nakatoggle layer siya na pag pinindot ko tong dalawa na combo. So kahit saan man ako, dalawa kasing main layers yun. Tapos, kahit saan man dito sa dalawa, pag pinindot ko to, itatoggle niya yung layer 4. Tapos bale, ang mangyari, ano to, yung TD0 na to, ano yan, plus pagka tinap, enter pag hinold. So yun yung total. Pag tap hold, numlock. Sa P6 Store may calculator din po kayo. Oo. Sinet ko myself. Bali parang ang ginawa ko sa P60 ko, itong part na to, nagiging calculator siya. Itong TD11, ito, bukod sa caps lock siya, kapag tinap lang, yan, nagtatoggle yung, kapag, yan no, kapag caps lock, umiiba yung kulay. Pero, yun yung calculator layer. Ay, calculator layer. Hindi. Sorry. Ito caps lock kapag pinindot. Pero kapag hinold, nagiging calculator. Kasi nandun yan dito sa TD11. Ayan may dalawa kasi ako. May dalawa kasing nangyayari. Yan, may dalawa kasing nangyayari. Kapag tap lang, caps lock ko yon. Kapag hinold ko, TD11. Kapag hinold ko, M15. Yung M15, siya? Yan, iniba niya yung RGB mode pero at the same time, tinatagal niya yung 4. Tinatagal niya yung 4th layer. So, ang mangyari, yung 4th layer, ayan. So, ginaya ko lang din yung kung ano yung meron dito sa calculator layer dito sa P20. Dito ko nilagay. Ayan to. So, parang lang, side, Kung ano din yung, yung iba yan. So, parang yun lang din. So, ito ang 0 ko. Backspace, 0. Ito period, tas ito yung enter, tsaka yung add. Minus times divide 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ginagamit ko siya sakaling kailangan ko ng calculator. So, ganyan. Tapos, yun nga. So, i-hold ko to. Ayan. Pag umiba na yung ilaw, ibig sabihin naka-calculator mo na siya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus, minus, times, divide. Pagka hinold ko to, enter. Ito dot. Tapos ito backspace. Ay, hindi. Sorry. Ito backspace. Ayan o. Ayan. O, diba? Tapos pag binindot ko ulit yung ito, babalik siya sa normal. Pero ngayon, dahil marami tayong mga ganito, ayan. Actually, ginagamit ko pa minsan yung calculator ng P60 ko. Kapag let's say kailangan ko ng mabilisang mapipindot ko yung numbers dito habang nagpe-premiere ako or any other app na kailangan ng may number na pinapasok. Although pwede ko naman kasing gawin dito, parang maganda na merong yung alam mo yun, yung uninterrupted yung ginagawa ko ditong things. Like may ginagawa akong nagsascrub tas may pinindot ako dito instead. So, pwede kong gawin na naka calculator layer ito. Tapos ito ay ito ay yung para sa mga shortcut keys ko sa apps ko, ganyan.
Pero maganda din yung sa calculator layer, pwede kang gumawa ng kung ano-ano pang magic dito sa layer na to. Take note ha, hindi nyo naman kailangan ito para at least yan, at least siguro nakita nyo na sa macros, napansin nyo yung RGB mode iniiba ko, yung hue iniiba ko, plus, minus, ayan. Salamat po sa calculator layer. Calculator. Oh, kaya magandang marami kang P20. Actually may isa pa, pero board lang siya, walang case, wala ding keycaps, walang switches, walang knobs. Para siyang tatlong yung P60, pwede mo hatiin, ayun, tatlong P20.